Bagyo Update Pilipinas, ang daily updates mo. Hello po sa lahat! Welcome sa Bagyo Update Pilipinas para sa Enero 17. Titingnan natin ang panahon sa buong Pilipinas. Kaya, simulan na natin! Sa araw na to, Enero 17, iba-iba ang panahon sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Ito ay dahil sa hanging amihan, na kilala rin bilang Northeast Monsoon. Ang hanging ito ay galing sa Siberia at dumadaan sa China bago makarating sa Pilipinas. Karaniwan, nagdadala ito ng malamig at tuyong hangin, lalo na sa Luzon. Sa Luzon, asahan natin ang halo ng sikat ng araw at ulap. Ibig sabihin, hindi buong araw na maaraw at hindi rin naman buong araw na makulimlim. May mga oras na sisikat ang araw at may mga oras din na tatakpan ito ng mga ulap. May konting tsansa na magkaroon ng mahinang ulan, pero hindi ito inaasahang magtatagal at hindi rin naman malakas. Kadalasan, sa hilaga at silangang bahagi ng Luzon ang posibleng makaranas ng ganitong ulan. Ang temperatura sa Luzon ay karaniwang nasa pagitan ng 24 hanggang 32 degrees Celsius. Medyo komportable ang temperaturang ito. Ang hangin naman ay galing sa hilagang silangan at mahina hanggang katamtaman lang ang lakas nito. Para mas maintindihan natin, tingnan natin ang isang lugar sa Luzon, ang Laurel, Batangas. Kung ikaw ay nasa Laurel sa Enero 17, asahan mo na halos maulap ang kalangitan. Ibig sabihin, mas maraming ulap kaysa sa sikat ng araw. Ang temperatura sa araw ay maaaring umabot sa pinakamataas na 29 na degrees Celsius. At sa gabi naman, ay bababa ito sa mga 24 na degrees Celsius. Pero, dahil sa alinsangan o humidity, maaaring mas mainit ang iyong mararamdaman. Ang alinsangan ay ang dami ng tubig sa hangin. Kapag mataas ang alinsangan, mas mainit ang pakiramdam natin kahit hindi naman ganoon kataas ang temperatura. Sa Laurel, dahil sa alinsangan, maaaring parang nasa 26 hanggang 31 degrees Celsius ang iyong mararamdaman. Ang hangin naman sa Laurel ay galing sa hilagang silangan at may bilis na mga 26 na kilometro bawat oras. Bukod pa rito, napakalakas ng sikat ng araw sa Laurel na may UV index na 8. Ang UV index ay sukat ng lakas ng ultraviolet rays mula sa araw. Kapag mataas ang UV index, mas mabilis kang masusunog. Kaya, napaka-importante na gumamit ng sunscreen na may mataas na SPF. Magsuot ng mga damit na makakaprotekta sa balat tulad ng long sleeves at mahabang pantalon at magsuot din ng sombrero o sombrero. Subukan ding magtago sa lilim kapag tirik na ang araw, karaniwan mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Punta naman tayo sa Visayas, ang gitnang bahagi ng Pilipinas. Dito, asahan natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. Ibig sabihin, may halo pa rin ng sikat ng araw at ulap. Pero mas marami ang ulap kumpara sa Luzon. May posibilidad din na magkaroon ng mahinang ulan sa Visayas. Ang temperatura dito ay medyo mas mainit kaysa sa Luzon, nasa pagitan ng 25 hanggang 33 degrees Celsius. Ang hangin naman ay galing sa silangan papuntang timog silangan at mahina hanggang katamtaman lang din ang lakas. Sa Mindanao naman, ang pinakatimog na bahagi ng Pilipinas, asahan natin ang halos maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at posibleng may mga pagkulog pa. Ang pagkulog ay may kasamang kidlat at malakas na ulan. Kaya, kung nasa Mindanao ka sa Enero 17, maghanda-handa sa ulan at posibleng marinig ang kulog at makita ang kidlat. Ang temperatura sa Mindanao ay halos katulad lang din ng sa Visayas, nasa pagitan ng 24 hanggang 34 na degrees Celsius. Ang hangin ay galing din sa silangan papuntang timog silangan, at mahina hanggang katamtaman lang din ang lakas. Mahalagang tandaan na ito ay pangkalahatang pagtataya lamang. Mabilis magbago ang panahon, kaya maaaring may kaunting pagkakaiba sa aktwal na mangyayari sa iba't ibang lugar. Malakas ang sikat ng araw sa buong Pilipinas, lalo na sa Luzon, kaya protektahan natin ang ating mga balat. Laging maglagay ng sunscreen na may mataas na SPF, magsuot ng mga damit na makakaprotekta sa atin sa araw, at uminom ng maraming tubig para hindi ma-dehydrate. Dahil sa alinsangan,
maaaring mas mainit ang ating mararamdaman kaysa sa totoong temperatura, kaya tandaan natin ito kapag nagpaplano tayo ng ating mga gagawin. Ang kondisyon ng dagat sa mga baybayin ng Pilipinas ay inaasahang kalmado hanggang bahagyang maalon. Para sa pinakatumpak, detalyado, at pinakabagong impormasyon tungkol sa panahon, lalo na kung mayroon kayong mga espesyal na plano sa labas o mga biyahe, palaging pinakamainam na kumonsulta sa Pag-asa. Sila ang opisyal na ahensya ng gobyerno na nagbibigay ng impormasyon tungkol sa panahon sa Pilipinas. Makikita ninyo ang kanilang mga update sa kanilang website, sa kanilang mga social media accounts, at sa mga balita sa telebisyon at radyo.